Magpinsan sina Elaine at Marco, parehong galing Maynila at parehong mahilig sa paglalakbay. Nang sumapit ang bakasyon, napagdesisyonan nilang mag-backpack sa Palawan, pero hindi sa mga karaniwang puntahan tulad ng El Nido o Coron. Ang gusto nila ay yung kakaiba, yung hindi kilala ng karamihan. Dito tayo sa Barrio Lungaw, suhestyon ni Marco, habang hawak ang isang lumang mapa na nakuha niya mula sa isang antique shop. Wala ito sa Google Maps. Astig, di ba? Hindi nag-alinlangan si Elaine. Mahilig siyang tumuklas ng mga lugar na may misteryo. Ngunit sa kanilang paglalakbay pa baryo, tila unti-unting nagbago ang paligid. Mula sa maaliwalas na kagubatan ay napalitan ito ng mga tuyot na puno at makakapal na ulap. Walang signal. Walang ibang sasakyan. Tahimik, masyadong tahimik. Pagsapit nila sa Barrio Lungaw, napansin agad ni Elaine ang kakaibang amoy, isang halimuyak na tila pinaghalong dugo, usok, at bulok na karne. Ang mga bahay ay yari sa lumang kahoy, may mga aninong gumagalaw sa likod ng mga kurtina, ngunit ni isang tao'y walang lumapit sa kanila. Isang matandang babae ang unang lumapit. Nakatitig, ngingiti-ngiti, pero may malamig sa kanyang tingin. Kayo'y mga bisita, aniya. Pero sana'y hindi kayo tumagal. Hindi ligtas ang mga gabi rito. Bakit po? Tanong ni Marco. Dahil sa baryong ito, hindi ang tao ang nanginginain, kundi ang mga nilalang na matagal ng gutom. Habang patuloy silang nananatili sa baryo, mas dumarami ang hindi maipaliwanag na pangyayari. Isang gabi, narinig nila ang isang batang umiiyak sa kagubatan. Sa kabila ng babala ng matanda, sinundan nila ang tunog. Ngunit ang boses ay tila palayo ng palayo, hanggang sa narating nila ang isang kuweba, madilim at malamig. Sa loob nito, may mga bakas ng kuko sa pader, mga itim na balahibo sa sahig, at isang altar na may mga anit ng hayop, o tao. Sa kanilang paglingon, may dalawang mata ang nakatitig sa kanila. Hindi ito tao. Matulis ang ngipin, mahaba ang dila, at ang balat ay parang balat ng paniki. Isang aswang. Muntik na silang makain ng nilalang kung hindi sila iniligtas ng matandang babae. Sinundan ko kayo, aniya, habang isinusubo sa bibig ang isang pulang halamang parang dugo. Ito lang ang panlaban. Hindi lahat ng tao rito ay tao pa rin. Dito nila natuklasan ang katotohanan, ang buong baryo ay binuo ng mga aswang na minsang naging tao. Sa tuwing kabilugan ng buwan, nagiging halimaw ang karamihan sa kanila. At ngayong gabi, ay kabilugan ng buwan. Nagsimula nang magbago ang mga anyo ng mga taga-baryo. Isa-isang naging malapaniki, may matutulis na kuko, at bumaluktot ang mga katawan sa sakit ng pagbabagong anyo. Takbo! Sigaw ni Marco. Ngunit huli na. Nasukol sila sa gitna ng plaza. Nagdesisyon si Elaine na gamitin ang halamang ibinigay ng matanda. Sinilaban nila ito, at ang usok ay tila nakakapaso sa mga aswang. Habang sila'y nagsisisigaw sa sakit, ginamit ng magpinsan ang pagkakataon upang tumakas. Tinakbo nila ang gubat ng walang lingon. Tinawid ang ilog, ang putikan, ang matitinik na halaman. Hanggang sa marating nila ang highway. Sa wakas, may dumaraang van. Pagbalik nila sa lungsod, dinala nila ang mapa sa isang lokal na albularyo. Anong pangalan ng baryo? Tanong ng albularyo. Lungaw, sagot ni Marco. Napatingin ito sa kanila nang may pagkabigla. Hindi yun baryo, aniya. Yun ay lugar ng mga nilalang na matagal nang wala sa daigdig ng tao. Lungaw, ay nangangahulugang okay. Makalipas ang ilang linggo, habang inaayos ni Elaine ang kanyang mga litrato sa camera, napansin niya ang isang larawan na hindi niya matandaan na kinunan, isang litrato nila ni Marco, ngunit sa likod nila, may isang nilalang na matulis ang ngipin at nagtatago sa anino. At sa loob ng kanyang aparador, may amoy na naman, na parang bulok na karne.